2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold na wala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Alas 7:01 ng umaga. Live mong napapakinggan Radyoman, sa live, Luzon, Radyo. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigyan kita drip. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Mayong budag Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Araw po ngayon ng Wednesday, Biyerkules, January 17, 2024. Ako po ang inyong Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Zander Kayabyab. At narito ng ulo na mga mainit na balita. Pagbaha sa ilang bahagi ng Davao Region, medyo humupa na, libu-libong residente nananatili pa rin sa mga evacuation center. Mga magsasakang naapektuhan ng mga pananim ng naranasang oversupply ng gulay, walang matatanggap na ayuda. Mga magsasaka sa Hilagang Luzon na mamroblema naman sa mga peste gaya ng white flies at army worm. Presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal nagbabadyang tumaas ng hanggang 2 piso. Malawakang kilos protesta ng piston at manibela inabot ng madaling araw. Protest caravan hinarang naman at pinigilan. China, hindi na gustuhan ang pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nanalong Pangulo ng bansang Taiwan. Pangulong Bongbong Marcos ayaw talaga ng tsa-tsa ayon kay Senador Amy Marcos. RMN Network News. Alas 7:03 ng umaga, narito na po ang detalye ng ating mga balita. Patuloy pa ring uulanin ang ilang bahagi ng bansa, dulot pa rin yan ng shear line at hanging amihan, at ayon sa DOST Pag-asa, ang Mindanao Region ay makakaranas ng kalat-kalat na mga pagulan na may kasamang pagkidlat dahil pa rin yan sa shear line. Iiralaman sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Eastern Visayas at ang mahihina hanggang sa katamtamang mga pagulan naman ang mararanasan po dala ng amihan dyan. Posible rin ito sa Kalakang, Maynila at nalabing bahagi ng Luzon at ng Visayas. Bahagyang humupa na ang pagbaha sa Davao Region na binaha kahapon dahil sa mga pag-ulan. Sa panayam ng RMN Manila kay Franz Irag, ang Information Officer ng OCD Region 11, sa ngayon ay passable na ang mga kalsada na kahapon ay hindi madaanan, pero hindi pa raw pwedeng daanan ng mga maliliit na sasakyan, Class 1 vehicles. Sa pagbaha,
at pagguho naman ng lupa, nasa 6,428 na mga pamilya ang naapektuhan, katumbas yan ng 30,721 na mga individual. Sa nasabing bilang, nasa 737 na mga pamilya naman, katumbas ng 3,111 na katao ang nananatili sa mga evacuation center sa Davao de Oro, Davao Oriental at Davao del Norte. In place naman po yung ating mga procedures or response systems natin, especially at the local level. So alam na nila kung kailan pwedeng magpa-implement ng ating mga preemptive evacuations and kailan i-reposition yung mga response units nila. Ang concern na lang talaga natin ngayon is yung 100% cooperation and participation ng community mismo or ng mga pamilya na nakatira sa mga bahain, landslide prone areas. Kung sakaling kinakailangan mag-conduct ng preemptive evacuation, hinihikayat namin na sumama or gawin yung preemptive evacuation kasi talagang ini-emphasize natin kasi at the local level na mas importante na dapat panahon na ganito, ulan, baha, landslide, dapat walang casualties for Region 11 po. Yan po si Franz Irag, ang Information Officer ng Region 11 OCD sa panayam ng RMN Manila. Samantala, mahigit 500 pamilya apektado ng pagbaha sa Davao. 5,000 hektaryang palayan apektado rin. Report gikan kang Radyoman Kirby Manzon, RMN Davao. Kirby, may butag. Nanatiling nasa evacuation centers ang mahigit 500 mga pamilya o nasa 2,212 na mga individual na mga residente na apektado ng pagbaha sa Davao Region dahil sa Shoreline Weather System, kung saan nasa 336 na mga pamilya ay nagmula sa Davao de Oro, 20 na pamilya sa Davao Occidental at 110 na pamilya mula sa Davao Oriental. Naipabot na rin ang mga pangunahing ayuda para sa mga biktima ng pagbaha mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD-11. Sa impormasyon mula sa Office of the Civil Defense o OCD-11, nakatala rin ang 3 insidente ng pagguho ng lupa o landslide sa Barangay Kamanlangan sa New Bataan, Barangay Linda sa Nabunturan at Barangay Gubatan, Mako sa Davao de Oro. Habang sa impormasyon mula sa Department of Agriculture o DA-11, nasa 5,000 hektarya ng palayan mula sa Davao Oriental at Davao de Oro ang apektado matapos na lubog sa tubig baha. Samantala, matapos na nagsuspinde ng pasok kahapon dahil sa weather disturbance, ilang local government unit o LGUs na ang nag-anunsyo na may pasok na at balik trabaho na ngayong araw, January 17, 2024. Kasama mo sa RMN DXDC Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN. Salamat Kirby Manzon. Sa ibang balita, walang matatanggap na ayuda ang mga magsasakang naapektuhan ang mga pananim ng naranasang oversupply ng gulay. Yan ang sinabi ng Department of Agriculture dahil wala raw mapagkukunan ng pondo para sa ayuda ng mga naluging magsasaka. Bukod sa oversupply, problema rin ngayon ang mga peste at andap o yung frost dahil nga sa malamig na panahon lalo na po sa Hilagang Luzon. Pero sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, sa halip na ayuda ay mamamahagi sila ng mga buto, abono at mga pesticide. Magpapatayo rin ang DA ng mas malalaking storage facility upang mapatagal ang buhay ng mga agricultural products. Is pag natayo na natin yung storage at meron na tayong pagtataguan yan, kung meron man incidents na ganyan, it's either itago nung farmer yung excess production nila sa storage, whether it's subsidized by the government, that's to be arranged, or the government buys those excess product at a certain price to be distributed through Kadiwa and everything. But immediate solution for that, wala. As far as cash ayuda is concerned, I'm actually not a believer in that. I'd rather give farm implements, like seeds, fertilizer, something else. Yan po si Kalihim Francisco Chu Laurel. Samantala, nasa 30% ng agricultural products ang nasasayang lang sa bansa dahil sa hindi maayos na logistics system sa food supply chain. Dahil dito plano ng pamahalaan na magtayo ng malalaking cold storage facilities na layong maiwasan ng pagkasayang ng mga ani. Samantala, dagdag pasakit sa mga magsasaka sa Hilagang Luzon ang nararanasan ngayong pagsalakay ng mga peste sa kanilang mga tanim. Kabilang na riyan ang pag-atake ng whiteflies at armyworms sa mga tanim na cauliflowers at mga sibuyas sa Ilocos Norte at Nueva Ecija. Sa gayon, naghahanda na ang DA, Department of Agriculture, ng may tutulong sa mga magsasakang apektado ng mga peste.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel, wala namang magiging pagsipa sa presyo ng sibuyas dahil sa mga dararanasang pag-atake ng mga pestes sa mga pananim. Definitely, it will have some effect because it will reduce production. Pero base sa initial study naman ng DA operations na group natin, minimal lang. Minimal. So wala pong pagtaas ng presyo ng sibuyas in the coming days, months? Wala ako nakikita. Samantala sa Atok, Benguet, ilang araw ng problema ng mga magsasaka ang andap sa kanilang mga tanim na gulay dahil sa malamig na panahon. Kailan lang na bumagsak sa 3 piso kada kilong presyo ng repolyo, habang ang iba ay itinatapon na lang dahil pa rin sa oversupply. Samantala, Pilipinas at Vietnam lalagda sa Rice Trade Agreement para sa food security ng bansa. Kasama natin sa Balita Radyoman Chanel Salazar. Lalagda sa isang rice trade agreement ang Pilipinas at Vietnam upang matiyak ang food security sa bansa. Ito ang inihayag ni DA Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. sa press briefing sa Malacanang. Ayon kay Laurel, halos tapos na ang draft para sa naturang rice trade agreement. Tinitiyak ng kasunduan na magsusupply ng bigas ang Vietnam sa Pilipinas kahit sa panahon ng kalamidad. Nakatakda ang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam sa pagtatapos ng buwan. Matatandaan na sa pagdalo ng Pangulo sa ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia ay nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na isapinal ang Rice Trade Agreement na magiging epektibo sa loob ng 5 taon. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak Arimen. Maraming salamat, Radyoman Chanel Salazar. Alas 7:11 ng umaga, konting higpit pa ng sinturon ngayong unang buwan pa lang ng taong 2024 dahil umihirit naman ang taas presyo ang ilang mga panadero sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Ayon sa DTI, Department of Trade and Industry, nasa 2 hanggang 2 piso at 50 sentimo ang taas presyong inihirit ng ilang grupo ng commercial baker. Idinadailan naman ito ang tumataas na laga ng mga sangkap sa paggawa ng tinapay katulad ng harina. Ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal ay mas mura kumpara sa kanilang commercial counterpart dahil bahagi ito ng corporate social responsibility ng mga malalaking bakery. Halos ganitong panahon din noong nakarang taon nang aprubahan ng DTI ang 2 pisong taas presyo sa kada pack ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Samantala, posibleng pagtaas naman ng minimum na pasahe sa mga modernized jeep inalmahan ng mga commuter sa Pangasinan. Naimbag gabigat, Radyoman Bads, agtalaw ng IFM Dagupan. Inalmahan ngayon ng mga commuter sa lalawigan ng Pangasinan ang minimumong kahing taas singil sa pamasahe, lalo na sa mga modernized public utility vehicles o upgraded na mga pampublikong sasakyan. Matatanda naging bali-balita at ugong-ugong posible umanong magkakaroon ng pagbabago sa pamasahe sa mga modernized at traditional na mga PUJs. Ayon sa mga panayam ng IFM ng mga commuters, masyado na lang mataas kung tuluyang tumalo pa ng 15 to 20 pesos ang pamasahe kung saan dahil sa kasalukuyan ay mataas na daw itong nasabing dagdag na pisong pamasahe na inimplement na kamakailan. Ayon naman sa operators, hindi naman agad-agad makapagpapatupad naman ito ng fare increase hanggat hindi dumadaan at inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa ngayon, umiiral ang provisional fare increase sa mga pampublikong mga sasakyan lalo na dito sa lalawigan ng Pangasinan na piso, bagamat inabangan kung magkano nga bang itatas ito kapag full implemented na ang PUV modernization. Kasama na dito sa FM Dagupan, ito si Idol Bads Agtalaw, Tatak RMN. Agyamanak, Radyoman Bads Agtalaw. Samantala, hinarang at pinigilan naman ng mga tauhan ng Manila Police District ang malawakang kilos protesta ng grupong Piston at ng grupong Baribela bilang pagtutol sa PUV modernization program, pero hindi nagpatinag ang mga nagsasagawa ng protest caravan at inabot pa sila hanggang kaninang madaling araw. Ilang kasama naman nila nalalahok sana sa kilos protesta mula sa karatig lalawigan katulad ng Bulacan, Batangas, Cavite at Laguna ang hinarang at hindi pinayagang makalahok sa kanilang kilos protesta. Ilang beses namang uminit ang tensyon sa pagitan ng mga tsuper at mga pulis hanggang nagpasyang manibela at piston na isagawa na lamang ang kanilang programa sa Welcome Rotonda. Nandun kami kanina,
gusto ko lang talaga na umabante kami hanggang doon sa may overpass. Hindi kami pinayagan. Ang gusto ko lang, makapag-move forward yung aming mga miyembro, hindi kami pinayagan. Nakakita kami ng pagkakataon dahil kung nireker yung mga kasamahan namin, nire-reker, nakakita ako ng pagkakataon, napakarami pa palang sumunod. Napakarami pa palang dumating ka, naging dalawa yung programa. Isa doon sa Espanya, isa dito sa Welcome. So dito na namin sana ito tatapusin, kaya lang ayaw pang umuwi at gusto pang ipaglaban ito hanggang kinabukasan. Nagbabala si Valbuena ng mas malaki pang mga pagkilos kontra sa PUV Modernization Program. Depensa naman ng Philippine National Police, hinarang ang mga jeep dahil bumibiyahe sa labas ng rutang itinakda sa kanilang prangkisa. Ayon pa kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, wala ring na may pakitang dokumento ang mga tsoper para makalabas ng kanilang ruta gaya ng special permit. Sinagot na ng Department of Transportation at ng LTFRB ang petisyong nakahain sa Korte Suprema kaugnay sa hiling na ihinto ang PUV Modernization Program. Ito ay matapos na hinga ng Supreme Court ng paliwanag ang DOTR at LTFRB sa hiling na maglabas sila ng TRO sa PUV Modernization. Ayon sa DOTR, dapat na ibasura ang petisyong inihain ng piston dahil wala itong nilabag na karapatan para makapaghanap buhay ang mga tsuper. Hindi rin daw nito nilabag ang karapatan sa o yung freedom of association. Sa ngayon, patuloy na umaasa ang piston na maging ang Manibela, nakakatigan sila ng korte lalo na't pagsapit ng unang araw ng Pebrero ay bawal na nasa kalsada ang mga jeep na bigong makapag-consolidate. Alas 7:16 ng umaga, halos 90% ng PUV sa Capiz nakapag-consolidate na sa modernization program ng pamalaan. Report mula kay Radyoman Joshua Kenneth Anas, IFM Rojas. Joshua. Halos 90% sa mga public utility vehicles sa lalawigan ng Capiz ang nakapag-consolidate na para sa modernization program ng pamahalaan. Ito ang inihayag mismo ni Piston Capiz Chapter President Jobert Carandang. Subalit nanindigan pa rin sa pagtutol ng grupo sa naturang programa na nag-uubliga umano sa mga PUV operators na bumili ng modernized jeepneys na halos doble ang presyo sa traditional jeepneys. Nabatid na batay sa datos ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa kabuang 8,534 traditional PUJ sa Western Visayas, 5,778 o 68% lamang ang na-consolidate. Una namang nilinaw ni LTFRB6 Legal Counsel at Spokesperson Attorney Salvador Altura na hindi sila phased out. Sa halip ay hindi lamang sila papahintulutang makabiyahe bilang PUJ at maaari lamang makapagpatuloy kapag nag-convert ang mga ito sa private use. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN. Maraming salamat Joshua Anas. Sa iba pang balita ay pinatawag ni Chinese Assistant Minister Nong Rong ang Philippine Ambassador to Beijing na si Jaime Flor Cruz. Ito ay matapos na magpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Taiwanese President-elect Lai Ching-te at sabihin na bukas siya sa pakikipag-alyansa. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, ang nasabing pahayag ng Pangulong Marcos ay seryosong paglabag sa One China Principle dahil dito humingi ng paliwanag ang China sa naging pahayag ng Pangulo. Pinayuhan din ng China ang Pilipinas na iwasang maglabas ng mga pahayag hinggil sa issue sa Taiwan. Nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs na nananatili ang commitment ng bansa sa One China Policy. Ginawa lamang daw ito ng Pangulo bilang pasasalamat sa pagkupkop sa daan-daang libong overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Taiwan. Department of Foreign Affairs nanindigang walang masama sa naging pagbati ni Pangulong Marcos Jr. sa bagong halal na Pangulo ng Taiwan. Report mula kay Radyoman Chill Emprido. Chill. RMN Live Reports. Nanindigan ng Department of Foreign Affairs na wala umanong masama sa naging pagbati ni Pangulong Marcos sa bagong halal na Pangulo ng Taiwan. Ayon sa DFA, iginagalang pa rin nila ang pinaiiraw na One China Policy na nagtuturing sa Hong Kong at Taiwan bilang bahagi ng teritoryo ng China. Dagdag pa ng ahensya na ang pagbati ng Pangulo sa bagong pinuno ng Taiwan ay bilang pasasalamat lamang ng Pilipinas sa pagtanggap ito sa mga overseas Filipino worker o OFWs. Sa ngayon kasi, aabot sa halos 200,000
libong Pilipino ang kasalukuyang nasa Taiwan na siyang pinahahalagahan ng bansa. Samantala, sinabi ng DFA na kinikilala ng Pilipinas ang matagumpay namang pagdaraos ng isang demokratikong proseso ng Taiwan, kabilang na rito ang halalan sa itinilagang bagong leader na si Lai Ching-te. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchil Emprido, Tatak RMN. Thank you, Chill Emprido. Samantala, DMW at DFA pinamamadali sa pag-aksyon para sa mga OFW na nawalan ng trabaho sa New Zealand naman. Kasama natin sa Balita Radyoman, Conde Batak. Kinalampag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang Department of Migrant Workers o DMW at Department of Foreign Affairs o DFA na bilisan ang pagtugon sa sitwasyon ng mga OFWs na nawala ng trabaho sa New Zealand. Aabot sa 700 na mga manggagawa ang nawala ng trabaho sa New Zealand bago magpasko kasunod ng biglaang pagsasara ng isang construction and manufacturing company. Gate ni Villanueva, hindi dapat hayaan ng gobyerno na mangyari ang tulad sa sinapit ng ating mga OFW sa Saudi Arabia kung saan higit 100,000 mga manggagawa ang naalis sa trabaho at hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggap ng ilan ang kanilang back wages at mga benepisyo. Dahil dito, pinatitiyak ng senador na makukuha sa oras ng mga OFWs sa New Zealand ang kanilang back pay at mga makukuhang benepisyo. Sinabi pa ni Villanueva na ang kawalan ng trabaho sa isang dayuhang bansa ay bangungot para sa ating mga kababayan dahil ang kawalan ng hanap buhay ay kawalan din ng sahod na maisusustento sa pamilya at kung walang sweldo ay papaano rin sila makakatawid sa kanilang buhay sa abroad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN. Thank you, Conde. Samantala, ayaw talaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan o baguhin ang 1987 Constitution. Ito pong sinabi ni Senadora Amy Marcos matapos ang plano ngayon ng Senado na reviewin ang ilang mga probisyon ng saligang batas. Ayon kay Senator Amy, naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na aksaya lamang sa oras at panahon ay sinusulong na charter change at nakakaabala lang ito sa ginagawa ng pamahalaan para ma-resolve ang mga problema ng bansa. Pero nauna nang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nag-ata sa Senado na pangunahan ang pag-review sa economic provisions ng konstitusyon. Tiniyak naman ng Makabayan Bloc na babantayan ng mabuti ang gagawin ng Senado. Nauna na silang naghain ng resolusyon upang imbestigahan ang isinusulong naman ngayong People's Initiative kung saan nagkakaroon pa umano ng signature buying. Medyo nangingiti ako dahil parang bumigay na si Senator Zubiri dito kasi sabi niya noon matigas ka, hindi priority ng Senado ang charter change at hindi natin alam bakit bumaliktad yung kanyang posisyon kaugnay dito sa charter change at sinasabi yung mga economic provision at ayun nga nagpass na sila ng kanilang resolution on both houses na papalitan may ilang mga iaamyenda doon sa economic provision. Tinig po yan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa panayam ng RMN Manila. Samantala, si Speaker Romualdez daw ay walang kinalaman sa People's Initiative. Alamin natin ang ulat mula kay Radyoman Grace Mariano. Grace? Binigyang diin ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na walang kinalaman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang 1987 Constitution. Ayon kay Tulfo, walang utos si Romualdez ukol sa charter change at lalong hindi totoo na ireregalo ito sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa katunayan, ayon kay Tulfo, hindi na pag-usapan ng liderato ng Kamara na pipiliting magkaroon ng People's Initiative o kailangan ng signature campaign para maisulong ang pagrebisa sa saligang batas. Narito po ang pahayag ni Congressman Erwin Tulfo. Accusing it's Speaker Romualdez doing this and that. May mga nagsasalita naman na he wasn't the speaker actually who initiated this. Wherever they got that information, I don't know. Siguro sinisiraan lang. But on my part as a communications head of Congress, wala namang instructions na gano'n na let's do this, let's push this. Yung sinasabi kanina, narinig ko na regalo sa
Sa SONA, there's no such thing. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak Arimen. Maraming salamat, Radyoman Grace Mariano. Signature campaign para sa Chacha Charter Change umiikot na rin sa Negros Occidental. Report gigan kang Radyoman Albert Hiner, RMN Bacolod, Bert Mayngaga. Umiikot na rin sa lalawigan ng Negros Occidental ang signature campaign na tumutulak ng People's Initiative para sa Charter Change. Ito'y matapos kinumpirma ni Cadiz City Mayor Bading Escalante Jr. na isang pribadong grupo ang sa likod ng signature campaign sa lungsod. Ayon pa sa alkalde, inaalam pa nito kung may bigayan ng pera kapalit ng pagperma ng petisyon. At kay Victoria City Mayor at Association of Chief Executive President Jamie Benitez, inaalam pa nito sa mga alkalde sa lalawigan ang naturang signature campaign bago magpalabas ng statement ukol dito. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Arimen. Salamat, Albert Hiner. Makapag-a-avail pa rin ng financial assistance sa mga grade 11 students na naka-enroll sa mga state at local universities and colleges ngayong school year 2023 to 2024. Ayon sa DepEd, mananatili silang benepisyaryo ng senior high school voucher program hanggang sa makapagtapos sila ng grade 12. Kaugnay nito, sinabi ng DepEd na may dalawang opsyon ang mga apektadong senior high school learner. Ang una, mag-enroll sa public school na nag-aalok ng basic education o mag-enroll sa private schools at mag-avail ng voucher program. Habang base sa datos ng DepEd, nasa 53 mula sa 103 SUC na ang tumigil sa pag-aalok ng grade 11 habang 52 ang wala ng grade 12 classes. 7:26 in the morning, laban kontra NPA, sisikaping tapusin naman ng Armed Forces of the Philippines ngayong taon. Report mula kay Radyoman Angel Ronquillo. Angel. Pagsusumikapan ng Armed Forces of the Philippines sa tapusin na ang laban kontra sa New People's Army sa taong kasalukuyan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., desidido sila na tapusin na ang laban kontra NPA upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Ang pahayag ng AFP Chief ay kasunod na rin ng pagkumpirma sa iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 11 na lamang ang guerrilla front ng NPA at wala na aktibong guerrilla front sa lahat ng rehiyon sa bansa. Base pa sa mga report na ibinigay ng mga military ground commanders ay nasa 1,500 na lamang ang bilang ng mga nalabing kasapi ng NPA na binubuo ng mga maliliit na grupo ng mga straggler na nagsusumikap na magregroup. Ani Browner, nagbigay na siya ng direktiba sa lahat ng mga ground commanders upang tuluyang mapulbos ang mga teroristang komunista. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak Arimen. Maraming salamat, Angel Ronquillo. Samantala, pag-ambush sa mga sundalo sa Baleno, Masbate, inamin ng New People's Army. Kasama natin sa Balita Radyoman Ram Season ng RMN Masbate. Inamin ng rebelde New People's Army na sila ang may kagagawan sa isang ambush incident sa mga sundalong nagsasagawa ng operasyon sa bayan ng Baleno, Masbate. Sa payag sa media ng nagpakilalang tagapagsalita ng Oserapsing Command o JRC Bagong Hukbong Bayan, Masbate na si Luz Dilmar, inamin itong hinaras ng isang unit ng Oserapsing Command ang nag-ooperasyong tropa ng 96th ID Philippine Army sa Sitio Lantawan, Barangay Gangao, Baleno noong Enero 13 ng kasalukuyang taon kung saan may naitala umanong casualty. Inakusahan din ng JRC ang AFP at PNP ng intimidasyon sa mga kabataang mag-aaral dahil naman sa pagpasok ng mga sundalo at kapulisan sa mga paaralan at pakikipag-ugnayan na may ilang estudyante na ang hindi nakakapasok. Dulot ang takot sa presensya ng mga militar lalo na ang mga nakatira sa zonang guerrilla o yung mga lugar sa bayan ng Baleno na impluensyado ng rebeldeng NPA. Bagay ng kampanya ng gobyerno sa terorismo ang pag-ikot at pagsagawa ng mga forum at orientasyon sa mga komunidad at educational institutions. Kasama niyo sa RMN Masbate, Radyoman Ram Season, Tatak Arimen. Maraming salamat, Radyoman Ram Season. Samantala, street parties at pag-inom ng alak sa mga public places ipagbabawal sa Sinulog Grand Parade. Report gikan kang Ken Galinea, RMN Cebu. RMN Network News.
Mahigpit na ipagbabawal ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Cebu ang mga street parties at pag-inom sa mga public places sa buong araw ngayong Linggo, Enero 21, kasabay ng pagdarao sa 2024 Sinulog Grand Parade sa South Road Properties. Ayon kay Cebu City Mayor Michael Rama, bahagi ito ng mga security measures upang matiyak na maging mapayapa ang pagdaraos ng Sinulog Grand Parade. Bagamat nilinaw ni Mayor Rama na ang liquor ban ay para lang sa mga public places, hinimok din ito ang publiko na kahit sa mga bahay ay iwasang uminom dahil kapag sila ay nalasing at lumabas ng kanilang bahay at makisaya sa sinulog ay maaari pa rin silang makapagsimula ng gulo. Mismo si Rama ay nagkaroon ng hindi magandang karanasan noon ng nakaraang mga panahon dahil sa isang lasing na nasa karsada habang idinaraos ang sinulog. Ang kapulisan ay naghahanda din ng 4 na mga bus upang temporaryong paglagyan sa mga gagawa ng hindi maganda sa panahon ng Sinulog Grand Parade. Kasama mo sa Arimen DYHP Cebu, Radyoman Ken Galinea, Tatak Arimen. Dagang salamat, Radyoman Ken Galinea. Network News. At sumayin niyo po mga nangunguna mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bentijo. Radyoman Zander Kayabyab. At mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, mayong buntag, Pilipinas. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Alas 7:30 ng umaga.